Kakagising ko lang. And kakahilamos. May mga bata dito. Ayan o. Katago. Yung aircon na yan, ilalagay daw yan dito. So, bubutasan pa ng may-ari. Kasi yung may-ari nito, magkakapatid sila. Carpenters sila. Para yung singer lang na carpenters. Carpentero daw sila. Alam nyo ba, sabi nung landlord or yung may-ari, ano daw, itong fluorescent light na dito sa may dining kitchen area. 30 years na daw to. Etong mga ni mama, ilalagay na namin doon sa taas. Kailangan ko nang ayusin mamaya. We ended up, actually bibili ako sa gusto ko yung, ang tawag dito? Yung super meals ng pares-pares. Kasi may kasama na siyang rice and soup. Tapos may dalawang ulam. Tapos yung sa brother ko na lang doon sa Jollibee kasi request niya yung fries. Ito na yung binili namin. Ipapakita ko pa ba? Ayan, sa Jollibee, 2 extra rice. Then, itong isang 2-piece chicken na spicy. Then, fries. Ito yung in-order namin sa Pares. May chop suey na siya, rice, merong soup. Masarap yung soup nila. And meron din chicken. Ano ba to? Tapa. Lalagay namin yung sili dun sa sabaw para mas masarap. Hala, sige. Lutang, swimming. Ang cute naman nung nila, may flag. Nakalagay spicy. And mas malaki at madami yung gravy nila compare sa McDo. Later, pupunta kami sa may SM kasi isusoli ko na yung, or ipapapalit ko yung luggage. Yung pinakita ko sa inyo, yung maleta. And yung magkakanvas ako ng TV, or kami pala, kasi wala nang pag-asa yung TV namin eh. Dahil daw yun, ang sira daw is yung LCD or yung panel. And mahal daw yun. Kumbaga, kung ipapaayos or repair daw namin yun, equivalent ng price nun sa bagong TV. So, sabi ko na lang kay mama na bibili na lang ako ng bagong TV. Kahit yung ordinary, kasi sabi doon ni kuya yung nag-aayos, mas maganda raw pala pag yung ordinary lang ng TV kesa yung flat screen. Meron akong, anong tawag dito? Palitaw. Palitaw? Yes. Palitaw. Hindi ko alam kung ano yung palitaw. Pero I think Filipino sweet delicacies yata siya, di ba? Tama? Ko to kasi walang malagyan sa kwarto ko ng mga gamit. And ito yung kinuha kong or pinalit ko sa maliit. Ang laki. Ibang design siya pero kasya na to yung mga gamit ko dito. And bumili lang ako ng mantel or tablecloth para sa dining table namin. Nasa Bonchon kami and kakain. Kanina tinanong ako dun sa cashier kung may kasama daw kaming father. Wala yung father namin dito. Kaya ewan ko, siguro may discount. And yun lang, bumili lang kami ng mga kailangan ko. And after, uwi na rin kami. Natipuhan ko, Fukuda yung brand. And ita-try pala namin. It cost 2,999 pesos. Kukunin na namin to and kinukuha pa yung stock neto sa may somewhere. Babayaran na lang daw muna namin sa cashier. Then after nun, ipipick up namin sa customer service. 1 year warranty siya, so yun ang maganda. Hinahabol ko rin yung warranty na hindi lang 6 months kasi merong iba na 6 months lang. Ito mismo yung pinakakunin. Ano talaga? Nasa na kami, adventure. Ano siya, nakaparada siya sa gilid ng SM Mall. Ayan, 200 pesos yung namin. Yung siningin sa amin. Okay na yun kasi mismo, diba? Kasi, Sarap ng bahay. Oo, sarap na. kasi ayan, sa sarap daw ng bahay. Door to door lang. Door to door, yun yung maganda. At saka maraming gamit, kaya nilagay na namin. Ay, pumayag na rin ako. Pag taxi kasi maliit, hindi magkasya. Yung taxi. Oo. We're finally home and ayusin ko lang tong, tatanggalin ko lang yung plastic ng aking luggage. Water resistant siya. Then, lightweight. High shock resistance. 360 or 4-wheel drive mobility. Color resistant. Double zipper.
TSA lock. Iba talaga nagagawa ng divider cubes. Kasi, as in, magkakasya at magkakasya yung mga gamit nyo. Kaya, ginaganyan ko. Pag every time na nagtitravel ako, lagi ako may divider cubes. Breakfast ko for today is rice, gohan, and furikake. Ito, aji doraku. Ayan. Pasensya na kayo sa morning voice ko ah. Ganyan talaga yung boses ko pag tuwing umaga. Anyway, kuha lang ako ng kanin. Wala palang bagong saing na kanin. So, ang gagamitin ko is kanin lamig ba tawag doon? Yung rice na hindi bago. Pero hindi pa naman siya panis eh. Kaya pwede pa yan, di ba? Sayang naman kung itatapon agad, hindi pa panis. Kaso hindi ako fan ng kaning lamig eh. Mas trip ko pa rin yung mainit. Pero may mga tao na gustong kaning lamig ah. Kayo ba? Ano bang gusto nyo? Mainit or kaning lamig? Ito yung ibubudbud ko sa rice. Sayang kasi ubos na pala yung yung nori o yung seaweed. Kasi gagawa na lang sana ako ng yung scratch na onigiri. Gagawin nyo lang, budbud lang. Ganyan. Okay na siya. Sapat na tong as ulam. Gusto ko talaga kapag breakfast or lunch or basta kahit any time of the day na kumakain ako. Gusto ko may sabaw. Kahit yung noodles, basta may sabaw. Ewan ko kasi mas ginaganahan ako kumain. Ewan ko kung totoo ah. Totoo ba yun? Yung sabi nila na pag wala daw tuloy. Kapag sabaw ka ng sabaw, mas lalaki daw yung breast mo. Front. Dito. Lalaki daw. Hindi ko alam. Kasi, naisip ko, baka gifted lang ako or ano. Pero, hindi rin eh. Ewan. Basta sabi daw. Meron daw talaga na may tendency daw talaga na lalaki. Totoo kaya yun? Ito na yung aking drawer kung saan ko nilagay yung mga gamit. Ayan, yung makeup ko, then yung brush set. Pardon me, excuse. And yung facial puffs, baby wipes, yung notebook ko. Napkins, then yung mga gamit ko, like hair ties, sunblock, etc. Ito naman yung ibang yung mga karton lang. Mga di na ginagamit. Kaya pala, di pa ako aalis or uuwi sa amin sa Japan. Ang ginawa ko lang is, nilagyan ko lang ng mga gamit ko kasi wala akong cabinet. Kasi pinamigay na ni mama yung isang malaking cabinet niya. Kasi hindi na rin naman namin kailangan ng ganong karaming gamit. Uwi na rin naman kami lahat doon. Kaya dito ko muna nilagay lahat ng gamit ko. And ayoko kasi na makalat eh. Gusto ko malinis lahat, organized. Nanonood ako ng news. Solar news yata yun. Ang sabi daw, yung sa Iraq. Grabe pala yung nangyayari sa Iraq, no? Tapos yung DFA, ina-urge daw nila yung OFW na, for voluntary repatriation. Okay naman sa akin yung, voluntary repatriation. Kung kaya naman ng government dito sa Philippines, nabigyan ng, alam niyo yun, yung parang pamumuhay ba tawag doon? Ano bang word doon? Basta yung parang mabibigyan nila ng kabuhayan or kung ano man yung pamilya ng OFW. Kasi kaya lang naman gigibang. Kaya pumunta sa abroad para magtrabaho yung mga Filipino. Kasi, di ba, kahit anong budget natin, hindi talaga kasya lalo na mataas at mahal yung mga bilihin. Kahit anong budget, hindi talaga kaya. And okay lang sana kung may magandang talaga dito, yung trabaho. Kasi, pala dito, no, pag hindi ka pala graduate, mataas yung standard. Pag hindi ka graduate ng 4-year course, actually, ang swerte mo na nga daw, pag nakapagtrabaho ka daw ng maganda, ng 2 years course lang or undergrad.